place. If you worship from the bottom of your heart, open your heart and worship the name of the Lord. By His power
good to remember the goodness of kalakasan at himala po, Panginoon, sa ilang makagbuhan. Salamat po sa magandang panahon, O God. Diyos na may himala na ikaw ang bigay ng magandang panahon na bagamat ang sabi ng Weather Bureau ay meron pong signal number 5. At ikaw po, Panginoon, naghawi ng mga bagyo, mga unusman po, Panginoon. You are the great God, Almighty God. We give glory, we give thanks to you. Hallelujah. You are always hearing our prayer, oh God. Oh God, the goodness of God. We cannot contain the goodness of God. We cannot just suspend the goodness of God. Hallelujah. All things, all glory must belong to the Lord Almighty in Jesus' name. Oh God, hallelujah. So, mga sandaling ito, is there any prayer request before we proceed? Mayroon bang mga kanalingan na panalangin bago tayo magpatuloy? O kung wala na po, tayo po ay manalangin po sa Panginoon. Praise God, Almighty God, Heavenly Father. Bless niyo po, Panginoon Lord, ang bawat isa na rito. Let your Shekinah glory dwell upon this place, O God, Lord. You are the one give peace, you are the one give happiness and joy, satisfaction to everyone's souls po, Panginoon Lord. Without you, we are nothing po, Panginoon Lord. Hallelujah. Ano mga hadlang sa kawalan niyo po sinasaway in Jesus' name. Cast out hindrances and obstacles in Jesus' name. Cast out all demons in Jesus' name. Cast out the bottoms in Jesus' name. Release everyone, Panginoon Lord. Oh God, give peace and happiness. Give joy, hallelujah. Satisfaction of everyone's souls po, Panginoon. Ama, Panginoon, ikaw lamang ang aming pong mapurihan. Ikaw lamang ang aming hallelujah, walatihan po, Panginoon Lord. Salamat po sa mga kaluluwa, ang wala mang
dito ka, Panginoon, sila ay magpatuloy. Kung naroon sa balik na karamdaman na wala sila rito, Panginoon, ikaw po mag-ipo at magbigay ng magalingan at himala. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for the Holy Ghost and fire. Thank you, Lord, hallelujah, that you are still, hallelujah, as our God. Pugana ko pa rin nila in the name of Jesus. In the name of Jesus. Like mo sabi, thank you, Jesus. Amen. Ano pala pala ng Panginoon once again? Amen and amen. Okay, hallelujah. Makapo tayo po. Hallelujah. Praise God. Praise God. Salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan po sa atin. Today our topic is the mystery of immortality. Ang misteryo na walang pagkasiwa, ang misteryo na walang kamatayan, ang misteryo na yan pong nais po na ating pong inakasama-sama sa Panginoon. At sabi po sa ating konteksto, to them who by patient continuance in well, going seek for glory and honor and immortality, eternal life. Tayo ang magpatuloy sa pagtitiis na gumawa ng mabuti. Hinahanap natin ang kalawatian ng Diyos, ang kanyang karangalan, ang walang kamatayan, walang pagkasira, at ang buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! At sinabi nito po sa Tagalog, buhay na walang hanggan at inibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghangad ng karangalan. Buhay na walang hanggan kung tayo po nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghangad ng karangalan at kadakilaan at walang kamatayan. Amen ba? Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Humahanap tayo ng kadakilaan ng Diyos. Humahanap tayo ng walang kasiraan. Humahanap tayo ng walang kamatayan, karangalan, buhay na walang hanggan. Kapag tayo ay magpatuloy, pahanapin natin ang kalawatian ng Panginoon. Gumawa tayo ng mabuti sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti. Kaya awit natin, it's so good to remember the goodness of our God. Amen. Mabuti kung ating maalaala ang kagandahan at kabutihan ng Diyos. Kaya, ang misilyo po ng immortality ay hinahayag po ng ating Panginoon. Kasi pinapahayag din ng Panginoon. Sabi po sa Romans 1 verse 20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Ang mga bagay na hindi nakikita ay pinahayag ng Panginoon. Ang mga bagay na hindi nakikita ay pinahayag ng Panginoon. Even His eternal power and Godhead, kahit ang walang hanggan ang kanyang pagka-Diyos, pinahayag niya. That no man will excuses. Wala nang idadahilan ng tao. Dahil pinahayag na ang kabutihan ng Diyos, ipinahayag na ang karangalan ng Diyos, ipinahayag na walang pagkasira, ipinahayag ng Panginoon na walang kamatayan, ipinahayag ng Panginoon ang kanyang kabutihan sa atin. Sa atin na lamang ang paghahanap, na sa atin na lamang ang pagsusuri, na magpatuloy po tayo sa paggawa ng mabuti sa Panginoon, patuloy tayo manalangin sa Panginoon, patuloy tayo magsamba sa Panginoon, patuloy tayo, hallelujah, gumawa ng mabuti sa Panginoon. We not overcome evil, but overcome evil with good. Amen ba? Huwag tayo magkalaig sa masama, kundi tayo natin ang mga bawa ng masama sa paggawa ng mabubuting bagay sa Panginoon. Kaya, ngayon po, ang walang pagkasira at kabutihan at kalusugan ay ibinawad po ng Panginoon sa atin. Mula po sa Genesis, ang sabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita, no? Lagi natin pinaalaala palagi na sabi ng Panginoon,
And God said, let us make man in our image after our own likeness. No? Ang Diyos ay nagsabi, lalangin natin ang tao guys, sa ating larawan, sa ating kalagayan, no? Sa ating kabutihan, sa kanyang kabanalan, sa kanyang kagandang loob. The likeness of God is holiness, God is goodness, God is full of love and mercy, God is immortal. Walang kasiraan, walang kamatayan. And let them have dominion over the fish of the sea. At magkaroon tayo ng kapamalaan sa lahat na mga nilang ng Panginoon, the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth. Ang lahat ng mga umuusad sa mundo, or every creeping things that creep upon the earth. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. Sa mga tuwid, the mystery of immortality ay pinahayag ng Panginoon na sa atin. There is no more mystery. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen of angel, preaching to the Gentile, believe on in the world, receive unto His glory. Ang Diyos ay hindi na pagtatalong-talunan, nahayag na po sa atin ang kanyang kalawalhatian, ang kanyang karangalan, at siya nagkatawang tao, at tinanggap sa kalawalhatian, ipinangaral sa lahat ng mga tao, at tinanggap sa kanyang kapurihan at kalawalhatian ng Panginoon. Wala tayong ibang pupurihin ang ating Panginoon. Wala tayong ibang parangalan ng ating Panginoon. Wala tayong ibang lalawalhatian ng ating Panginoon. Kapag lawalhatiin mo ang Panginoon, kapag yung parangalan ng ating Panginoon, at ang biyaya at ang kanyang kagandang loob ay nanapos natin. For God inhabits the praises of His people. Ang Diyos ay nananahan sa kanyang mga anak kapag nagpupuri. Kapag tayo nagpupuri sa Panginoon, nananahan ang Panginoon sa atin. Kaya nga, sabi natin, delight thyself unto the Lord, and He shall give thee the desire of the heart. Kapag nalulugot ang Panginoon sa atin, ipagkaloob ng Panginoon ang mga hangan mo sa iyong puso, ang layunin mo sa iyong puso, ang gusto mo sa iyong puso, ay ipagkaloob ng Panginoon. Sabi sa Psalms 37 verse 4, praise God. Kaya, ang immortality na sinasabi ng banal na kasulatan ay yun ang likeness ng Panginoon, dahil ang Diyos ang immortal, walang kasiraan, walang kamatayan. At tayo po ang binigyan ng karapatan ng Panginoon na magiging immortal, to be the likeness of God. Nung nagkasala po ang mga anghel, sila po ay hindi binigyan ng Panginoon ng pagkataon na mabalik at magubos. Ngunit salamat sa Panginoon. Ikaw nagkasala, ako nagkasala, tayo nagkasala lahat, binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon. Hallelujah! Na may balik ang karapatan, ang immortality, ang goodness ng Panginoon, ang karangalan ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Kaya kailangan tayo, huwag tayo magsawa. Huwag tayong magsawa. Huwag tayong huminto sa paggawa ng mabuti. Hindi na po rin natin ang Panginoon. Nagsasawa ka na ba manalangin? Magsasawa ka na ba tumulong? Magsasawa ka na ba magpupuri sa Panginoon? Kapag nagsasawa na rin ang Panginoon sa iyo. The secret of immortality, the mystery of immortality, don't waste your time in this world. Huwag mo sayangin ang buhay mo sa mundo. Kailangan samantalahin mo ang mga bagay sa mundo. Kaya sabi namin, mga kapatid, redeeming the time, for the days are evil. Atin kong samantalahin ang panahon, tubusin ang mga panahon at oras, dahil ang panahon ay napakasama na. Sabi po sa Ephesians chapter, mga kapatid, verse 5, chapter 5, verse 16. So, gusto po ng Panginoon na maging malawak ang ating pangunawa
sa ating kapwa. Hello? Kapag mag-isiyan yung pangunawa sa kapwa, you are not the likeness of God. For God is full of understanding. Sabi nga, sa mga nakasulat sa Proverbs, chapter 3, verse 19, mga kapatid, He established the world and the heaven with understanding. Na tinatag niya ang mundo at ang langit sa kanyang kaunawaan. His understanding. Kapag wala kang pangunawa, mga kapatid, you are not the likeness of God. Kaya, kung mayroon kang pagkaasar sa iyong kapwa, kung mayroon kang pagkaasar sa iyong kasama, kailangan mo ang understanding. Hallelujah. It is the likeness of God, but full of understanding. Amen? Yan po. Kapag wala kang pag-unawa, lumalayo ka sa Panginoon, means to say, pagpapila ng malayo ka sa Panginoon. Kasi nagbabago ang iyong kalikasan. Kaya kung immortality po, gusto ng Panginoon ma-restore, maibalik. You have an access in immortality if you are still doing the goodness of God. Magkaroon ka ng paraan, magkaroon ka ng pagpasok, magkaroon ka ng pagkakataon na makapasok sa immortality, makausap mo ang Panginoon kapag hindi ka magsawa sa paggawa ng mabubuti. In Galatians chapter 6 verse 9, be not weary in well doing, in due season you shall reap if repent not. Huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti sa tamang panahon. Ipagulog ng Panginoon ang iyong hinihingi. Amen ba? Huwag ka magsawa sa paggawa ng mabuti. Ang likas ng tao ay makasaling talaga. Ang likas ng tao ay mas sumusunod sa kanyang layaw. Kaya huwag natin sundin ang ating layaw. Sundin natin ang kalooban ng Panginoon. The immortality is up to us. Hello? Ang walang pagkasira at walang kamatayan na sa atin po ang pagpapasya. Dahil sinabi sa Romans chapter 8 verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Sa Tagalog pa, kung nag-iisip ka ng makamundong gawain, kung nag-iisip ka ng kalaman na gawain, ay kamatayan. Naging mortal ka. Kung ito nag-iisip ka ng spiritual na bagay, ng makalangit na bagay, ay pakapayapaan at buhay na walang hanggan, kakayapaan at katiwasay. Hello? Kaya na huwag natin ikumpara ang ating sarili sa mundo. Huwag natin gayahin ang mundo. Sabi natin sa akin, huwag natin gayahin ang mundo. Huwag natin kumpara sa mundo. We are unique. We are unique. Sabi mo sa 1 Peter chapter 2 verse 9, we are a chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people that we should show for our praises from darkness into His marvelous light. Sa Tagalog pa, tayo ay hiniram ng Panginoon, pinili ng Panginoon, bansang mga pinili ng Panginoon. Nakakaiba talaga na ipakita natin ang pagpupuri natin sa Panginoon. Ipakita natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. How can we see the goodness of God if you are not good? How can we see the glory of God if you are not shining of the glory of God? Kaya kailangan magliliwanag ang glory ng Panginoon sa iyo because you are the likeness of God. Amen ba? Hallelujah, puri natin ang Panginoon. Tayo ang mukha ng Panginoon. Tayo ang larawan ng Panginoon. Tayo ang karakter ng Panginoon. Kaya ang ating pong kinaiya, ang ating pong lifestyle, we need to transform it. Ang ating pong kinaiya, sa Bisaya pa, ang ating pong kaugalian, we need to transform. Baguhin natin. Because we are saved by grace. Transform. Magbabago. Kapag hindi ko tayo babago, we will not receive the immortality. And sinabi sa Romans chapter 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice,
and acceptable in the perfect will of God. I-alay natin ang ating katawan, buhay na sakripisyo at katanggap-tanggap sa Panginoon. At ano pa? Be not conformed to this world at be transformed by the renewing of your mind. Sabi natin katabi, huwag natin sa ayunan ng mundo. Hello? Huwag natin sa ayun pag-isip ng mundo. Huwag tayong mag-isip ng mga mundo. Huwag tayong umawit ng mga mundo. Huwag tayong gumawa ng lahat ng mundo. Huwag tayong kumakain ng mundo. Huwag tayong, mga kapatid, sumasayaw sa mundo. Hello? Hindi ko yung pinapagalitan na, gusto na natin ang tanggap ng immortality. Pinapagalitan kayo ng Panginoon. Lahat, mahal kayo ng Panginoon, hindi ko pinapagalitan na, pinaalalahanan lang. Alakanan ng Panginoon. Hallelujah! Amen! Yan ang gusto ng Panginoon eh. Mabago tayo eh, sabi ng Panginoon. Kapag hindi mo sila tinutuloy ng iyong mga kawan, their blood will require into your hands. Sabi ko sa Ezekiel chapter 3. Kapag hindi mo siya tinutuloy ng tama, ay masisiyabing ko pa ng kamay sa angin ka ng dugo sa iyong mga kamay. Kaya, huwag tayo magalit. Kapag tayo palagi pinalahan ng palagi nang pinapalan ng pastor yun, pakakasawa na sinasabi niya palagi. Alam niyo kapag nasasawa ka sa salita ng Panginoon, there is a problem in your spiritual life. Amen ba? Kaya kapag tayo ay nakarinig sa salita ng Panginoon at pinag-uwi tayo ng Panginoon at magpasalamat tayo sa lahat ng Panginoon, mahal ba ang Panginoon? Bigay ng Panginoon. Amen ba? For the word of God, mga kapatid, is profitable for reproof, for rebuke in righteousness, that the man of God may be perfect, thorough furnace to all good work. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Ang salita ng Panginoon karapat-dapat isansala, isasaway, upang ang anak ng Diyos, ang tao ng Diyos maging karapat-dapat at sa harapan ng Panginoon karapat-dapat po tayo magiging sakdal sa Panginoon. Okay? Ngayon po, ito pong para hindi po tayo masira at hindi tayo magkasakit at hindi tayo mawala sa gabay ng Panginoon. Kaya nakailan sundin natin ang salita nito. Kita niyo mga kapatid ang caption nilagay mo, purong mga prutas. Ang ganda po, di ba? Sino gusto kumain palagi ng prutas o gusto palagi ng mga chichirya? Kaya nilagay ito minsan nga po kung dala lang lagi chichirya eh. Kapag kumakain ka ng chichirya, anak mo kumakain ng chichirya, madaling kang mamatay. At masisira ang utak mo, masisira ang kidney mo, masisira ang pankreas mo. It is the works of the devil. Nandiyan naman si Pastor. Mga kapatid, gusto natin ng immortality. Amen ba? Buhay natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen ba? Gusto mo ng Panginoon. Kaya ang katawan natin, gusto natin ng chichirya eh. Alam mo chichirya? Kaya tao pa, nung kumakain mo lagi ng chichirya, ang sakit nila sa kidney, sakit sa UTI, sakit sa pancreas, sakit po sa abdo, at sakit po sa, utak. Nasisiraan ng bakit. Marami po napunta sa mental hospital dahil sa kinakain. Alam niyo po, gusto mo na pag gusto natin maging matin. Kung gusto mo maging matalino, sundin mo ang salita ng Panginoon. Gusto natin maging matalino? We need to obey the word of God. Amen ba? Buhay natin ang Panginoon. Kung gusto natin immortality, we need to obey the word of God. Amen ba? Ano sinabi ng Panginoon? Sa Genesis chapter 1 verse 29 at chapter 1 verse 29 at chapter 2 verse 9. At sabi niya, and God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and everything in the which is the fruit of a tree yielded seed to you, it shall be for meat. So, ang halaman at ang bungang kahoy, yan ang pagkain ng immortal. Sa langit po, kaya sa langit po, there is a tree of life, 12 kinds of fruits, and every man 12 kinds of fruits. It is the fruit, it is the meat of immortality. Kaya kapag kakainin natin yan, iyan ang pagkain ng immortal.
Hello, kung gusto maging immortal ka, kaya na kailangan mo ang pagkain nito. Sabi ng yes po. Yes na yes po. Amen. Paano natin ang Panginoon? Amen na amen na amen na. Kung gusto mo masira at mali ka mamatay, sige, kakain ka ng chichirya, kakain ka ng mga dila, kakain ka lahat ng mga junk foods at saka mga preservative foods. Buhay ka pa, binabalansa mo ka na. Kaya mahalin po na buhay ka pa, binabalsa mo, ito bilasa mo, binapreserva ang iyong katawan na para hindi mabulok, hindi ka mabulok. Hindi ba? Kaya kapag ang tao nilagyan na hindi nabubulok ka tuloy dahil hindi ka mabulok. Ano pa? Ano sabi ng God, Genesis chapter verse 9? Out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the eyes. At sabi ng Panginoon, dinala ng Panginoon ng Diyos na lumago ang bawat punong kahoy na nakakabuti sa paningin natin. Punong kahoy nakakabuti sa paningin. Pleasant to the eyes. Nakakabuti sa paningin. Kakit-akit sa paningin. May sinasabi, biglang tingin. Ay, maganda. Biglang tingin. Biglang maganda. Manatili ka maganda. At ang sekreto na maganda, manatili ka na maganda, ay sundin mo salita ng Panginoon. Sino gusto maging maganda at gwapo? Yan po ang salita ng Panginoon. It is a pleasant to the eyes. Manatili kang maganda at gwapo, angit-angit sa paningin ng Diyos. Yan sa mundo dito. Ay, sabi niya, ano ba sabi niya? And good for food. Ano sabi niya? Mabuti pagkain. Kaya yan po immortality. Mabuting pagkain, hindi masamang pagkain. Ano sabi niya? The tree of life also in the midst of the garden and the tree of good and evil. So, nandun ang walang hanggang punong kahoy ng buhay. At nandun rin ang punong kahoy sa pagkakilala ng saba. Kaya nga sabi ng Panginoon, don't touch the good and evil. Neither eat. Ano sabi ng Panginoon? Huwag mong hipuin at huwag mong kainin. Palakpan natin ng Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Huwag mong hipuin at huwag mong kainin. Hindi, pastor, masarap ito eh. Minsan naman yan. Hello? Kapag nakikita ko nga, dala-dala na soft drink ako, soft drink ako, ganda naman, gusto mong masirang dito, kamasurang yun, masirang din. Hindi, minsan naman yan, pastor. Alam mo, minsan ka lang, kapag natamaan ka, patay kang bata ka talaga. Kinakailangan, kapag bawal talaga. Huwag mo sabi hipuin eh. Huwag mo hipuin eh. Kaya, mga bawal, huwag mo hipuin. Hindi ba pala pala din ng Panginoon? Hallelujah. Yan sabi ng Panginoon. Hindi ba? Mamaya, yun pa rin ka, sinasabi pa lagi ni Panginoon, Pastor Bill, at least na ating ulo, gusto masarap pa rin yun. Di ba? Ang sarap yan, Pastor eh. Wala nang malasa eh, gusto ko ito, may malasa. Sa palagay mo, malasa sa iyong dila, sa taste mo, pero sa dito ka, hindi malasa yan. Hello? Totoo yan. Subukan mo, saan ka makapatid sa drink? Sabi, ay, malagkit! Hugasan pa ako, malay ko ako, malagkit! Ano sabi ng dito ko? Ay, malagkit! Nagtibrot ko, may hugasan ko na lang yan. Kung ano na, kung buhay lang yung dito ka, sabi na, malagkit! Bakit eh? Ikaw mabusan ka nga, magreklamo ka. Subukan mo, busan ka sa drink. Magreklamo. Karami po natin dito, mga kapatid. Grabe, salita, magreklamo yan! Kaya sabi mo, nagreklamo na yan! Di ba? Kung gusto natin ng immortality, kaya sundin natin ang salita ng Panginoon. Kaya ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Yan gusto mo ng Panginoon. Patawa kayo, pero sa totoo lang, yan po yan mga kadahilan tao, maraming dahilan talaga eh. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong hipuin, kapag hipuin mo, mamatay ka. Hindi, hipuin mo lang, mamatay ka nga, sabi ng Panginoon eh. Ay, kinain ka, inom pa, nilaklak pa. At
matutuluyan ka talaga. Di ba? Hindi lang hinipo, inom at nilakpak pa. Kaya, sabi mo, huy! Tigil-tigil ka na dyan sa kasamaan. Gusto na ako magbagong buhay. Gusto kong immortality. Palakpalan ng Panginoon. Di ba? Hallelujah! Yan po ang gusto ng Panginoon. So, sinabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17, sabi ng Panginoon, that's not the unclean thing. Sinabi pa niya yan. So, sinabi ni Pablo, ano mga unclean thing? Mga kapatid na bawal. Ang mga unclean, kasi sabi ng Panginoon, kapag hindi mo hinipo, sabi ng Panginoon, you shall be my son and my daughter, say God Almighty. Sabi natin, huwag na natin hipuin ang maruming bagay para natin ng Panginoon. Opo! Sabi na daw, opo. Siya na po. Hallelujah, Panginoon. Yan po. May gusto mo ng Panginoon eh. Pero, alam niyo po, ang ating talagang katawan, nagre-reklamo eh. At tandaan natin yan, ang ating laman ay hindi nasisiyahan. Ang ating taste hindi nasisiyahan. Ang ating mata hindi nasisiyahan. May sinabi sa Proverbs 27 verse 20, the eyes of man shall not be satisfied. Ang mata ng tao hindi nasisiyahan. Ang kanyang laman ay hindi nasisiyahan. Kaya kailanman hindi kapag susundin mo yung laman, hindi nasisiyahan yan. Ang magbigay laman ng kasiyahan sa iyo ang Diyos, inupuhin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen ba? Kaya, kapag hindi mo sinunod ang utos ng Panginoon, hindi ka na maging immortal. Magiging mortal ka talaga. Ano sinabi po? Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 21 to 12 verse 7. Who knoweth the spirit of man that goeth upward, and the spirit of the beast goeth downward to the earth. Ibig sabihin, ang tao may espiritu. Ang hayop may espiritu pero walang kaluluwa yun. Ang kaluluwa, yan po, ang immortal, ang kaluluwa hindi po namamatay. Yan ang tulad ng Panginoon. Ngayon, ang hayop wala ang kaluluwa na namatay. Kapag namatay sila, pupunta sila sa lupa. Kaya ating katawan, babalik sa lupa. Ay sabi sa Ecclesiastes 12 verse 7, with the dust return to the earth as it was, and the spirit returned to God, who giveth ang espiritu, babalik sa Diyos yan. Kaya ibabalik natin ang kapurihan sa Diyos. Ibigay natin ang karangalan sa Diyos. Ibigay natin ang pagpupuri sa Diyos. Sa mga tuwid, yung mga bagay na yan, babalik sa lupa. Huwag tayo maging makalupa. Sabi natin, maging makalangit tayo. Purihin natin ang Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Sa mga tuwid, kapag mamatay ang tao, mabalik yan sa Diyos. Ang Espiritu mo dahil ang Diyos ay nagbibigay niya. Sabi niya, si Genesis 4:7, God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. The breath of life is came from God. Ang buhay. Ang bukal na buhay. Ang hininga na buhay. Galing sa Diyos yan. Babalik sa Diyos yan. Kaya tayo, magbigay ng papuri sa Diyos, magbalik ng tayo sa Diyos, ipuri natin ang Panginoon. Kapag narito ka, magsama ka sa puri ng Diyos! Ewan ba? Kapag hindi ka nagpupuri, maging matukoy ka talaga. We are not living and serving a dead God. We are serving a living God. Buhay na Diyos. Kaya sabihin, woo! Buhay ka, Panginoon. Buhay ka, Panginoon. Di ba? Amen? Hallelujah. Amen. Kaya, ang hagad po ng Panginoon, papurihan mo siya. In Luke chapter 16 verse 24 to 25, the message and the story of the rich man and the Lazarus, it signifies that the soul is immortal. Hindi immortal. Kaya ang soul ay nag-request, and he cried and said,
Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus will evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Nabaliktad na. Nung siya doon sa lupa, siya ay nagpakasasa. Marami siyang kinakain. Marami siyang pagkain. Masaya ka ng buhay. Si Lazaro hindi niya tinutulungan. Alam niyo po, kapag tumulong ka sa maliliit na bagay, you're helping them. Hello? Yan sinasabi po mga kapatid sa Matthew chapter 25 verse mga kapatid 45, sabi mo, kapag ginawa niyo ito sa akin, ginawa niyo sa maliliit na ito. Ano po natin ang Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Kung ginawa niyo ito sa akin, at sabi ng Panginoon, ginawa niyo ito sa maliliit na ito. Ating bawasan na. Matthew chapter 25. Hallelujah. Matthew chapter 25. Ang sabi dito, verse 45, at sabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo ng pagkaitan ninyo ng tulog ang isa sa pinakahamak o pinakamaliit sa mga tao, ako ang inyong pinagkaitan. Ako ang inyong pinagkaitan. Ibig sabihin, si Lazaro pinagkaitan po ng mayaman, kaya nga siya ay naroon sa tormentation, nahirapan doon po sa impyerno. It is not a purgatory. It is a temporary place. It is a hell. Hello? Ibig sabihin, ang kalagayan niya ay sa impyerno. Dahil wala sa pakialam sa kanyang kapwa na doon pa sa lupa. To have an immortality, you are still doing good things in this earth. And ba, gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo sa pinakamali nito. Huwag mo sabihin, hindi na makatulong sa akin, wala makinabang sa akin. Ang mahalaga, ang Diyos ang iyong kalay pinaglilingkuran. Ang sabihin, pinaglilingkuran natin ng Diyos. Kung pinaglilingkuran ng mali nito, pinaglilingkuran ng Diyos. So, palakarin ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah, hallelujah. Nandiyan ka namang pasok, pinapagalitan mo kami yata. Hindi pinaalalahan na palakarin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Yan ang gusto mo ng Panginoon. Pero, ito si Lazaro, inaaliw na. Ito si Abraham, naghihirap na. Kasi, hindi siya gumawa ng mabuti doon siya buhay pa eh. May nag-request pa siya, palautos. Ito ang mayaman ay palautos talaga. Ang Abraham, pupuntahin mo si Lazaro, yung dati. Naghihirap. Pupunta na bigyan ang aking kalagayan sa kalagayan na ito. Ang aking bila dahil nahirapan ako. Ano sabi ni Abraham? Anak, inaalaala mo nito, nagpasa sa mabuting bagay sila sa buhay. Naghihirap ngayon siya, inaalala ikaw hindi. Ibig sabihin, pinatawag rin pala ni Abraham anak. May anak pala sa impyerno. May anak rin doon sa paraiso. Di ba? Saan nakalagay ng anak sa paraiso o anak sa impyerno? Gusto po ng Panginoon, maging anak kayo ng Diyos talaga. May palakpakan ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Yan po ang gusto po ng Panginoon na matanggap natin ang immortal na buhay na walang kasiraan. Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 6 verse 51, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Siya ang buhay na tinapay. Ang kakain sa tinapay nito ay magkaroon ng buhay. Dahil ang kanyang laman, yan ang buhay na nagbibigay buhay sa mundo ito. Hindi ba? Pinakain niya
ang 5,000 sa tinapay at isda. Kapiranggot na tinapay, kapiranggot na isda. Napakain ang 5,000. Puri natin ang Panginoon. Ibig sabihin, kahit maliit lang ang nasa iyo, huwag mong ipagdamo. Huwag kahit maliit ka, maliit lang, hindi mo kasi ito sa akin lang ito. Tinutuwa tayo ng Panginoon, huwag tayo maging malamang. Kinakailangan mapagbigay tayo. Amen ba? Hallelujah. Ang mga nakakain. Amen po rin namin ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin, salamat po, Panginoon. You are a living bread. Hallelujah. Praise God. Ikaw ang buhay na tinapay po, Panginoon. Kung nais natin magkaroon tayo ng eternal life o immortality, kakainin natin ang living bread. Kakainin natin ang living bread. What is the living bread? It is the Word of God. Ang salita ng Panginoon. Yan ay living bread. Kaya sabi sa John 6:63, the words that I speak unto you, it is a spirit and it is life. Ang salita na sinasabi ko sa inyo, it is spirito at buhay. Pumili natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan sinasabi ng Panginoon, kaya huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti sa Panginoon. Di ba? Amen? Hallelujah. So, sinabi po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16, 17, and 18, for this cause, we faint not. Dahil sa dahilan nito, huwag tayong maglupay-pay. Huwag tayong maglupay-pay. But though our outward man perish, yet the inward man renew day by day. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Ang ating laman, ang ating panglabas na pagkatao ay tila nanghihina na tila ay hindi, wala ka ng ganang kumain, wala ka ng ganang lumakay. Kaya sabi mo, dati eh, ang ganda-ganda ko ngayon, kulubot mo. Dati, ngayon, namumukin ang buhok ko. Dati, bakit ang nangyayari? Kaya sabi ng Panginoon, na ang outward appearance natin ay tila nanghihina. Huwag ka nang manghihina. Huwag tila bakit mabubulok. Imutan na mabubulok. Ngayon, sabi ng Panginoon, your inward, sa iyong looban pagkatao, renewed day by day. Nababago ka araw-araw. Kaya mayroong awit, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Hindi ba? Yan po sinasabi ng wala kasulatan. Binabago mo ako, Panginoon, araw-araw. Hindi pala kayo na Panginoon. Amen? To have an immortality, we need to change every day. Amen ba? Kasi araw-araw tayo po eh. Nangihina po, pero kinakailangan lalabanan mo yung panghina. Sabi mo, lalabanan mo yung panghina. Paano mo labanan na yung panghina? How to overcome your weaknesses? How? To the Word of God. To prayer. Ano sinabi sa Luke chapter 18 verse 1? He speaks a parable that men ought always to pray and not to faint. Sa Tagalog po, nagbigay na talinhaga ng ating Panginoon na ang tao ay huwag manghihina, kundi manalangin. Ano po sabi? Manalangin. Nanalangin ka ba? Ilang oras ka nanalangin? Ay, Pastor, ano lang, 5 minutes lang. Ay, hindi ka lakas ka. Kapag 5 minutes lang, hindi ka lakas. Subukan mo kapag ang iyong cellphone ay namamatay na. Pagkakapanay na wala na talagang battery. Isaksak mo ng 5 minutes, mamaya may kaunti lang. Pag inang mo yan, wala na rin. Patay na. Kapag ka nalalangin sa Panginoon ng 5 minutes lang, yung madali rin mamahlubat ka na rin kagad. Hello? Nanulubat ka na ba? Kahit hindi ka nanalangin, tanungin mo sarili mo, nanalangin ka ba? Opo, nanalangin ako. Ilang oras? 5 minuto lang.
Nagpapacharge ka lang ng 5 minuto. Parang pinakainin mo naman, pinakainin mo na, malalamig na yun. Ang gusto ng Panginoon, an hour of prayer. Sabi, an hour of prayer. Sabi sa Matthew chapter 26 verse 40, can you watch with me an hour of prayer? Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Kalabitin mo katabi mo. Nanalangin ka ba na an hour of prayer? Oo, 5 minuto lang. Di ba? Kaya mayroon tayong prayer warrior. Minsan, pinamadali ko ng prayer kasi wala na. Mananawalan na siya, parang masasawa na siya. Minsan, minamadali natin yung prayer natin kasi mayroon tayong pupuntahan. Para sabi ng Panginoon, bilis-bilis mo naman, kung may puntaan kayo, tagal-tagal mo, pero sa akin, kaunti lang. Ano kaya naman yan? Ay, kalbasan, sinasabi mo, sana all. Sana all. Ano sinasabi sana all? Ayaw ko kayo nakahin na sana all. Ibig sabihin, na-overtime ka? O kaya, sana, lagi kang sa iyo sarili o sabi naman sana all. Sa akin na, overtime ka rin. Hindi ka na overtime sa iyo sa kapwa mo. Palakpakan din ng Panginoon. Napurin natin ng Panginoon. Ba? Di ba? Amen? Kasi ang tao talaga ay, mayroon siyang pagka mainipin. Ang sabi niya sa 2 Corinthians 4 verse 17, for our light affliction which is but for a moment. Ang ating mga pagdalamati, pansamantala lang yan. Ang sabi dyan, work it for us as a far more exceeding and eternal weight of glory. Kumikilos ng malubha ng walang hanggang bigat ng kaluwalan. Yan, kumikilos. Kung anong bigat ng problema mo, ay bigat rin ng pagpapala. Mabigat ba ang problema mo? May kapalit dyan ng mabigat ng pagpapala. With eternal weight of glory, ibig sabihin, kung ang pakihirap mo sa lupa, ay gagandit pala ang kabigat. Ibig sabihin kung ganun kabigat ang yung prayer, ganun kabigat rin yung pagkalusin ng Panginoon. Kung magaan lang yung prayer, magaan rin yung blessing ng Panginoon. Yan, sinabi na pala ng kasulatan. Hindi ako nagsabi yan, ha? Sinabi ko ng Panginoon yan. Hindi pala pala ng Panginoon. Yan. So, ang sabi niya, sa verse 18, when we look not at the things which are seen, hindi tayo tumitingin sa mga bagay na ating nakikita, but of the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things that are not seen are eternal. Ano ibig sabihin yan, Pastor? Hindi na ako titingin-tingin dyan. Kasi kapag titingin-tingin ka dyan, sabi mo, kawawa naman ako, wala na akong sakit, silang ganyan. Kawawa naman ako, ang aking damit ay luma-luma na, ubis-ubis na yung bago. Bagong sapatos, bagong marami silang bulo-bulo, marami sakit na. Mabuti naman, marami silang kinakain ng chichiri, marami pagkain ako, wala talaga. Kaya sabi na malakas, huwag mong titingnan yan. Tingnan mo ang hindi nakikita na pagkain, di ba? Dahil ang hindi nakikita, walang katapusan. Ang nakikita mo, pansamantala lang yan. Ginagawa natin ang Panginoon. Kaya huwag kang mainggit. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang mainggit. Kutin mo yung laman. Ikaw naman na huwag kang mainggit. Kasi hindi yung kutin mo. Kasi ito naman natin, mainggit-tiro ko yun, mainggit. Eh, di ba? Kasi hindi talaga masiyahan yan. Kaya, para masaktan, kutin mo. Kutin mo pala. Kutin mo sa para hindi mainggit. Di ba? Kasi kung suti man, di ba man ako, talagang maging walang katapusan ng paghihirap. Yan ang pagtuturo ng salita ng Panginoon. Gusto ng Panginoon maging immortal tayo. Kaya nga sabi niya, ano sabi ng salita ng Panginoon? Sa 1 Corinthians 15 verse 54, 55, 56, 57. For when this corruptible shall have put in corruption,
and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass, saying that is written, death is swallowed up in victory. Paano nilamon ang kamatayan sa pamamagitan ng tagumpay? Ang sabi niya, paano nilamon ang kamatayan sa pamamagitan ng tagumpay? Ang sabi niya, O death, where is thy sting? O kamatayan, saan ang iyong kamandag? O grave, where is thy victory? O libingan, saan ang iyong tagumpay? The sting of death is sin. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. The strength of sin is in the law. Ang lakas ng kasalanan ay sa mga batas. Kaya marami po ang gumagawa ng batas, lumalabag sa batas. Kaya may kaso-kaso na yan ng mga ating mga mambabatas. Gumagawa ng batas pero sila lumalabag sa batas. Kakasuhan sila. Ay makukulong sila. Ay nagreklamo sila. Nagreklamo sila. Hindi kung makulong, magrarali ka. Ay babayaran sila. Ay mahalaga ay na bibigyan ng Panginoong righteousness. Kaya huwag tayong matakot sa kamatayan. Ang katakutan natin, ang batas ng Panginoon. Dahil ang batas, yan po ang kamandag. Kaya sabi po sa salita ng Panginoon, but 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God. Ngunit nagpapasalamat tayo Diyos, which give us the victory through our Lord Jesus Christ. Na ang Panginoon Diyos ay nagbigay sa ating tagumpay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya ang tagumpay natin kay Jesus Christ. Huwag kang hihiwalay sa ating Panginoon. Huwag kang hiwalay sa Panginoon. Alam niyo po, kapag manatili ka sa Panginoon, marami pong magagalit kung anong nangyari. Namatay. Ayaw niya yata. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, yan. Bumalik. Salamat po sa Panginoon. Kaya gusto po ng Panginoon na mabuhay po tayo. Gusto po ng Panginoon na huwag tayo nahiwalay po sa ating Panginoon. Para hindi ka nahiwalay sa Panginoon, kapit tuko ka. Ayan ba? Kapit tuko. Di ba? Anong tuko? Bakit sinasabing kapit tuko? Sabi nila kapag nakabilitan ka ng tuko, hindi butiki, tuko, ay hindi na natanggal. Ay ako, paano ka tuko yan? Kapag nabilitan ka ng tuko, hindi na tatanggal. Sabi nila, matanggal na yan kapag sabi niya ng mga ita daw, kuha ng ita, matanggal yan, kuha na yan. Bakit nasibulo? Ibig sabihin, kapit na kapit ka sa Panginoon. Ayan ba? Kapit na kapit ka sa Panginoon. Ang problema, kahit anong kapit mo sa Panginoon, naniliman ka. Sino hindi nangihiman? Di ba? Sa totoo lang, ang ating talagang pagkatao may kahinaan. May kahinaan. Dahil gusto ng Panginoon na huwag kang magtiwala sa iyong sarili. Kailangan mo palagi ay lumapit sa Panginoon. Hallelujah! Kaya gano'n na naman sinabi ni Apostol Pedro, hallelujah! Praise God sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth in me. Magawa ko lahat nito kay Kristo na nagpapalakas sa akin para lumakas ka. Lagi ka nakakapit sa Panginoon. Lord, help me. Give me strength. Give me power. Give me help. Give me hallelujah life. Amen ba? Amen. Sabi ng Panginoon, give me. Pero hinihingan kita, hindi ka mabigay. Gusto mo lang, ikaw lang bibigyan. Hindi ka mabubuhay yun. Subukan mo palaging tanggap, hindi ka nabibigay. Ano sa iyo? Mamatay ka. Hello? Sino gusto na tanggap, ayaw magbigay? Taas ang kamay. Mamatay ka talaga. Paano yan? O subukan mo kayo, langan ka na
ng hangin, bigyan niya ng tanong. Sige, bigyan ka ng hangin. Hindi ka mabigay, hindi na excel. Manigas ka. Yan ang law ng Panginoon, bakas ng Panginoon. Give and take. Magbigay ka at ikaw bibigyan. Amen ba? Kaya ang immortality, ang batas ng immortality ng Panginoon, give and take lang. Amen ba? Pagpupuri ka sa Panginoon, magbigay ka ng kalakasan ng ating Panginoon, at magbigay ka sa Panginoon, at bibigyan ka ng biyaya ng ating Panginoon. Wala ka lang ng Panginoon. Amen ba? Amen? Kaya kapag maramot ka, hindi ka tatanggap ng immortality. Manatili kang mamatay, kang manigas na walang pagpapala sa iyo. Hello? Grabe ka naman, Piste. Sinabi na pala ka sulat. Hindi naman ang utos ko yan. Utos ng Panginoon, God will not broke His word. Hindi po sisirain yung salita ng Panginoon. Dahil sabi namin, my words will not turn unto the void, but it shall accomplish which is said. Sabi niya sa Isaiah 55 verse 11. So, yan po. So, sinong immortal? Ang ating Panginoon. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 17, now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever, ever. Amen. At sa walang hanggang hari, walang kamatayan, hindi nakikita, ang siya lamang ang matalinong Diyos, karangalan, kaluwalhatian, mawalang hanggan sa walang hanggan. Amen. Holy and immortality dwelling in the light which no man can approach into. Siya lamang ang walang hanggan, walang katapusan, walang kamatayan, natili sa liwanag, at walang taong makakausap. Ibig sabihin, hindi mo makausap ang Diyos. Dahil siya immortal, no one can approach. At hindi mo makausap siya. Wala siya. Wala tayong access sa kanya, wala tayong para ma-approach siya. Access, ibig sabihin, para makausap ng Diyos. Kapag gusto mo makausap yung presidente, hindi mo makausap yung presidente kapag wala permission sa iyo. Di ba? Hello? Kapag wala permission ng presidente, hindi mo makausap siya. Pero kapag may permission, may makausap siya. Ang Diyos ay nabigyan ng permission na kausap namin sa inyo. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. To have at to renew ang immortality. Kaya sabi niya, whom no man hath seen, wala nakita sa Diyos, nor can seen, of whom the honor and power and everlasting. Amen. Ang batas talaga ng Panginoon na hindi natin makausap siya. Siya immortal, tayo immortal, but God give an access to enter, to approach. Amen. Maka-approach na tayo sa Panginoon. Makausap na natin ang Panginoon. Dahil ginawa ng Panginoon siya nagkatawang tao upang ma-approach natin siya, upang makausap natin siya. Salamat sa Panginoon. Amen. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ano talata yan? Sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. Yan ang susok na talata na makausap na natin ng Panginoon. Who hath saved us? Iniligtas niya tayo. And called us. Tinawag niya tayo. With a holy calling sa banal na pag-atawag na according to our works, hindi po sa ating mga gawa, but according to His own purpose, dahil sa Kanyang layunin, ang grace at sa Kanyang grasya, which was given us in Christ Jesus before the world began. Ibinigay ng Diyos sa atin kay Kristo Jesus bago pa itinatag ang mundo. Ay, nakaplano na ipagkaloob ng Panginoon mabalik ang immortality sa atin. Kaya masabi po sa Revelation 13 verse 8, He is the Lamb slain before the foundation of the world. Siya ang tupa sa katayan bago pa itinatag sa mundo. Ibig sabihin, siya ay mamatay, magkatawang tao, naka-blueprint na yan, nakaplano na ang tao talaga, magkamali kayo tutulusin niya. Sa verse 10, sabi niya, but is now made man manifest by appearing of our Savior Jesus Christ. Ngayon, nahayag na. Ginawa at nihanayag na sa pagpahayag ng ating Panginoon, Kristo Jesus na ating tagapagligtas, who had abolished death. Tinanggal
ng kamatayan, and hath brought life, immortality to light through the gospel. So, ang kamatayan na ito, ang karamdaman na ito, ang naramdaman mo kahinaan, ang karamdaman mo ang naramdaman mo ay binigyan ng Panginoon ng kalinawan, binigyan ng Panginoon ng kalunasan, binigyan ng Panginoon kaparaanan, binigyan ng Panginoon ng solusyon upang tayo ay maging immortal. Sa pamagitan ng ano? Sa kanyang ebanghelyo lang natin ng Panginoon. Para maging immortal na tayo, you need to receive the gospel of God. Amen ba? Hello? Kaya ang immortality, it is in the Word of God. Kaya nasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23, we are born again, not incorruptible seed, but incorruptible by the Word of God. Tayo isinilang, ipinanganak muli, hindi sa pagkabulok, kundi sa walang pagkabulok, na walang kamatayan, walang kasiraan ang salita ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Bagamat maraming mga translation po ang Biblia, but the Word of God still remain the Word of God. Hallelujah! Maraming translation, mga iba't ibang translation, mayroong bawas, may dagdag, mayroong bawas, may dagdag. Maghanapin natin ang salita ng Panginoon na nagbigay sa ating buhay. If you are eagerly to have received an eternal life, hanapin mo ang salita ng Panginoon, hanapin mo ang nawawalan ng bagay, ang mga bagay na ipinahayag ng Panginoon po sa atin. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nga sinabi sa Hebrew chapter 2 verse 14, for as much then as the children are the partakers of flesh and blood, kung paano tayo mga anak niya naging kabahagi sa laman at dugo, He also Himself likewise took part of the same. Ganun rin, naging kabahagi siya, kinuha niya itong kaparehong kinuha niya, that through His death, He might destroy him the power of death, that is the devil. So, sa kanyang kamatayan, ay sinira niya, winasak niya, at nilagumpayan niya na ang kapangyarihan ng kamatayan. Walang iba ang diablo. Ibig sabihin, si Satanas ang maghawak ng kamatayan. Ngunit po, kinuha ng Panginoon. Amen ba? Kinuha ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa Matthew chapter 16 verse 18, and the gates of hell shall not prevail against the church of God. Kahit ang pintuan ng kamatayan, pintuan ng impyerno, hindi magtatagumpay sa church ng Panginoon, sa mga anak ng Panginoon. Hallelujah! Sa mga alipin ng ating Panginoon. Amen po rin natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Glory to God. So, in Jude chapter 1 verse 7, even in the Sodom and Gomorrah, kahit ng Sodom and Gomorrah, the city about them is like manner, giving themselves over for fornication and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. Kung ang Sodom at Gomorrah, kagaya ng Sodom at Gomorrah na nalulong sa pagkalaman, naging makaapid, makamalunya, malalaswa na mga hindi na kasalanan na ginawa niya. Kaya strengthless na iba talaga ang ginawa ng Sodom at Gomorrah. Sila ay naging halimbawa na magdurusa sa paghiganti ng walang hanggang apoy. Ang sabi nila, ang impyerno pansamantala lang yan. Ang impyerno hindi pansamantala yan. Dahil ang impyerno ay itapon pa sa dagat-dagat. Kaya hindi pansamantala yun. Ang impyerno, itatapon pa kaya mayroon pang final yun. May final pa yun. Ano sabi dyan? Sa Revelation 14 verse 9 and 10, the third angel followed him, saying with a loud voice, if anyone worship the beast and the image of and receive his mark in the forehead and in his right hand,
The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. And he shall be tormented with a fire and brimstone in the presence of the holy angel and in the presence of God. Alam niyo po, nananaginip kami, nananaginip ako na marami pong tatanggap ng 666. Marami tatanggap ng mark of the beast dahil ayaw nila makira. Kasi, hindi naman totoo yan siguro kapag magpatatak ko. Kung ayaw paglagay ako ng mga microchip. Baka maging magaan yan. Libre na lahat. O magkaroon na ako ng lahat ng access sa lahat ng mga sa gobyerno. Ay, dyan na ako yung Kristiyano. Wala naman niya siguro yung gagawin dito. Matagal pa yun. Ito, yan na dyan niya. Alam niyo po, marami pong tatanggap ng markan sa kanas. The mark of the beast. Marami po. Kaya binababala ko sa atin nawa hindi tayo magpamarka. Tanungin mo ang kapwa, magpamarka ka ba? Natatanggap ka ba ng marka? Kasi nanaginip ako mga natatanggap talaga. Dahil ayaw na mag-hirap. Totoo lang. Dito lang ngayon, masasama mo ko pang paglabas na, doon pa rin, pumunta mo sa mga. Wala ka pang marka ka, sinusunod mo na ang sistema ng marka. You are receiving the mark of the best. Wala ka pang marka na Bible said, but you are doing the system of the mark of the best. You have the mark. Ibig sabihin, huwag natin sundin ang sistema ng mundo. Alam niyo po, kapag matatanggap na ang marka, wala na pong kaligtasan yan. Kapag hindi ka matatanggap, may kaligtasan ka pa. Pero kapag matanggap mo na yun, wala ka na kaligtasan. Paano yung pastor yan? Kasi hindi ko na alam yan, may tatakbo yan. Kaya nga, pinapaalala natin sa'yo, pinangaral na, magkamalay ka na. Sabi mo katabi, magkamalay ka na, huwag ka na, walang malay. Magkamalay ka na. Ibig sabihin, matuto ka na. Dati ka na naloko, huwag ka na magpaloko. Diba? Hello! Ba't akala kayo niloko ni Satanas? Marami po mga palabla de honor ni Satanas ng mga demonyo. Huwag na tayo magpaloko. Di ba? Yan ang alam. Wala ito ng Panginoon sa atin. Kasi ang grace, ipinapakita ng Panginoon, marami doon talaga magpatatak. Dahil ayaw matanggap ng kahirapan. Hello? Alam niyo po kung gusto natin immortality, mayroon talagang suffering. Hello? Nandiyan ba kayo? Kung gusto natin ang immortality, mayroon talagang suffering. Wala pa natin ang Panginoon. Yan po. Yan gusto mo ng Panginoon sinasabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. 2 Timothy chapter 3 verse 12. If anyone live godly in Christ Jesus shall suffer. Hello? Biblia nagsasabi yan. Sinabi ng Biblia, hindi sinabi ko. Na kung sino ang nais maligtas, kung sino mamuhay ng buhay na walang hanggan, immortality, magkaroon ka ng kahirapan. Di ba? Di ba? Amen? Pero kung gusto mo palang masarap, go on your way. It's up to you. We have freedom. But being a pastor, give us a warning. Amen. Bigyan tayo ng kabalahan. Na huwag tayo susunod sa ating layaw. Di ba? Amen ba? Huwag tayo susunod sa ating layaw. Not going to the will of the flesh, but the will of the Spirit. Amen na po rin ang Panginoon. If we live with the Spirit, let us walk in the Spirit. That we will not confess the lust of the flesh. Praise God. Amen ba? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Praise God. Ibig sabihin, kung nais natin maging malusog ang ating katawan, disiplinahin natin. Sabihin mo, disiplinahin mo, kurtin mo. Oh, ikaw na rin naman ka, gusto mo palagi naghanap ng masarap. Pag uwi natin mamaya, naghanap ka ng masarap.
disiplinahin mo, kurutin mo. Sabi, ikaw ha, lalabag ka naman ha, kurutin mo agad. Di ba, kurutin po ang kanila ng Panginoon. Eh, ba? Hallelujah. Di ba, amen? Pinangalala kayo, pastor kanina, baka ito lalabag naman. Tigas ng ulo mo tayo, laman ka. Di ba? Amen? Palapalan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, amen. Panghuli po, at sabi po, in Revelation chapter 20, verse 13, 14 and 15, and the sea gave up the dead which were in it. Death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire, which is second death. Ibig sabihin, ang impyerno ay hindi pa tapos yan. Mayroon pang pangalawang nakaparusahan. Yan ay pangalawang kamatayan. At sino man na hindi nakatakbuhan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay ang tapos sa dagat-dagat ang apoy. Whosoever his name was not found in the book of life was cast into the lake of fire. Hindi ko po tayo ba nila? Hallelujah, hallelujah. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I love you, Lord. Discipline me, Lord. Multiplies my body, O Lord. I want to do your will. Hallelujah. Amen. I want to live an immortality. Immortal life. Hallelujah. I want to live the Holy Spirit, Lord. And walk in the Spirit, O God. That we will not fulfill the lust of the flesh. My dearest, hallelujah, brethren. Kailangan natin po, i-alay natin ang ating katawan bilang banal sakripisyo sa ating Panginoon. Kaya ganoon lang sinabi sa Romans chapter 12, I visit you, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Lord, you kindly present your body a living sacrifice to be an immortality, for mortal living. You need to offer your living sacrifice body to the Lord. Come to the altar and sabihin sa Lord, here is my body. I offer my body to you, Lord, a living sacrifice. It is a reasonable service in the sight of you, Lord. Hallelujah. I want to receive the immortality, Lord. Ayaw ko ang kamatayan. Ayaw ko ng kaparusahan. Ayaw ko ng impyerno po, Panginoon. Nais ko maging malusog ang aking katawan na walang karamdaman. Nais ko po, Panginoon, maging kasiyasya ang aking buhay po, Panginoon. I want to follow your words. I want to receive your benefits, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung gano'n kabigat ang aming mga suliranin po, Panginoon, papalitan mo ng bigat ng mga pagpapala po, Panginoon, Lord. Patawad po, Panginoon. Patawarin mo sila. Patawarin mo kami, Panginoon, Lord. I need your blessing. I need your touch. Hallelujah. I need your special touch to everyone, Panginoon, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Sakalamayas. Forgive him, Lord. Hallelujah. Forgive him, Lord. Hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Ikaw lamang nakatira sa buhay na wala hanggan. You are the immortal God, the King eternal, immortal, invisible, the only wise God. Be glory forever. Amen and amen, oh God. Hallelujah. Patawarin mo kami, Panginoon, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sige. Kausapin natin ang Panginoon. Huwag tayo magsawa, hallelujah, sa pagkausap natin sa Panginoon. Until you will receive the power of God. Until you will receive the blessing of God. Until you will receive the anointing of God. I pray, oh God, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord, hallelujah, Lord. Ibigay mo po, Panginoon, nasa puso ko, Panginoon, ng iyong nito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Sa tungkol po, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, hallelujah, Sister Phil po, Panginoon, pagalingin mo siya sa pangalan mo po, Panginoon Jesus. Hallelujah, let your healing flow upon her body, Panginoon, completely. Nalis ng UTI sa kanyang, Panginoon, katawan. O God, the system of her body, Panginoon, renovate, Panginoon, Lord. The system of her body from the head to foot, you can able to renovate, Panginoon, Lord. Transform, hallelujah. Replacement the system, oh God, of her body, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name.
In Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, with the Holy Ghost. Pray with the Holy Ghost. Transformation po, Panginoon, transformation in Jesus' name. Sige, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, transformation, the Lord, hallelujah, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus, transformation po, Panginoon Lord. Hallelujah, 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 transformation in Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Transformation po, Panginoon Lord, by the Holy Ghost, by the Holy Ghost, by the Holy Ghost, by the Holy Ghost, hallelujah, in Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, receive the Holy Ghost, receive the immortality, and heaven and heaven, receive the immortality in Jesus' name. In the name of Jesus, 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 salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon Lord, we will receive immortality, we will receive the blessing, Panginoon Lord, Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, salamat po, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon Lord, hallelujah, hallelujah.